Tingnan natin kung ano mangyari Sana maging normal na siya. Okay. Gana agad. Yan problema Liwanag ng ilaw Pero working na siya agad Diba? Sa pindot lang Okay. Working na. Ang problema, may ilaw. Yan ang sinasabi ni Bossing na siguro na minsan nagpo-protect siya. Indikasyon na merong mataas na bias dito. Tecno Master na CA12. Yan. Tecno Master na CA12 galing Kamatsili. Caloocan ba yung Kamatsili o Valenzuela yung Caloocan? Caloocan. Shoutout sa may-ari dito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, apan combo namin. Nakalimutan ko na sa dami ng pinag-usapan namin. Basta ako na lang bahala. Ngayon ito, ipa-plug in muna natin. Ayaw mag-start sa may ayaw mag-start sa may bulb. Ngayon nirekta ko na. Sabi ko baka ayaw lang sa may bulb. Ngayon, ito. Ayaw mag-start, Ayaw niya mag-start. Ayaw, naka 220 yan Hindi tayo naka-bulb Ayaw May problema sa may tuck switch niya. Okay, unang bungad agad, problema na. una pa lang, bungad, di pa nabuksan, ayaw na mag-start Okay. Ngayon, sige, long press natin na matagal, baka ayaw lang sa kwan. Long press nakadiin ng matagal yan Wala, ayaw talaga. Bunutin ko na. Ngayon, ito yung mission natin, 40 days video. Bali sana magawa natin. Tanggalin ko muna tong takip kasi ang ginawa ni Bossing, isa na lang yung tornilyo dito. Itinanggal niya yung tornilyo dito, dito na lang sa taas yung naiwan. Ngayon, tanggalin natin yung takip, tapos yung tuck switch, i-kuan muna natin to, i-fix muna natin or ayusin muna natin dito sa may tuck switch niya. Bakit ayaw niya mag start up? Okay, pambihira na yan. Kung na yung front panel niya. Hindi, nalala ko na pala yung combo namin ng Bossing. Ang sabi niya ay matagal daw bumaba yung isang protect nito, channel 1 ba or channel 2. Basta kapag i-on mo siya, matagal daw bumaba yung protect niya. May time naman na okay daw. And then yung isang concern niya pa is control. Hindi, sakto lang din naman. Dito na tayo sa control Hindi, napansin ko, napalitan na pala ito ng control. Ayan diba? Hindi, sakto lang. Sakto lang, diba? Para kahit pa paano hindi na tayo maghirap. Baklas na agad diretso. Okay, ayan kailangan mong baklasin to kasi naharangan niya yung itong soft start. And then dito yung switch. Okay. Ito yung switch niya. Ayaw mag-start up. Gagawin natin dito, baklasin natin to, tapos angat natin, linisan natin loob niya. Hindi ako nagpapalit. Ibas na naman ako nito. Sabihin na naman magkano lang naman yan ayaw pang palitan. Wala tayong pamalit And then nung diskarte naman natin dito, dumatagal naman halos katumbas naman ng bago Kasi tatanggalin mo lang yung itim dyan. Ngayon, tanggalin natin. Okay, bali ito siya tinanggal ko na. Ang gagawin mo dyan is tanggalin mo lang yung itim niya, parang lock niya sa may 4 na kanto. Ayun, ito yung laman niya. Ayun, linisan lang natin to. Yung contact niya sa loob, parang nag-uumid doon yan. Linisin natin yan, 3 contact na yan. Sa dalawa, sa gitna, pakatlo dito sa gilid. Linisin natin yan, linisin. Tapos ito, linisin din to. Ayan, para magkaroon sila ng contact once na ipipress natin. Okay? Ganoon lang din naman yan, kahit palitan. Kung may pamalit ka ng bago, mas okay, di ba? Wala tayong pamalit ng bago. Siyempre diskarte lang. Para saan? Para naging technician tayo. Okay, linisin natin to, tapos balik natin. And then, to, palitan ko na rin pala yung control nito. Naibalik ko na, para wala lang nangyari, di ba? Yung itim na yan, sa gilid, susunugin nyo lang para umalsa yung plastic. Pag umalsa na siya, di parang lock na rin niya. Yan na siya. Tapos, yung control, ito, papalitan ko na. Ang pinalitan nila, ito, 10K rin naman to. Kaso, nagaganda punit yung board ginawa nila. Okay, palitan natin. Ito ang papalit natin, yung pang power up natin na control. Okay, 10K yung value niyan. Brand new yan, sabihin nyo, luma. Brand new yan. Okay, palit natin. Pag napalitan to, balik natin to sa may front panel. Tapos,
Saka natin magpo-proceed. Intro pa lang, no? Trabaho na agad. Di ba? Para makapag-troubleshoot na tayo. Okay, medyo maulan na. Ano? Sana rinig yung boses natin sa may audio natin. Ngayon, ito binalik ko na yung front panel. Nagpalit na tayo ng control. Tapos, itong switch naayos natin. Okay? Tingnan natin kung ano mangyari. Sana maging normal na siya. Okay? Gana agad. Yan problema. Iwanag ng ilaw. Pero working na siya agad. Diba? Sa pindot lang. Okay. Working na. Ang problema, may ilaw. Yan ang sinasabi ni Bossing na siguro na minsan nagpo-protect siya. Indikasyon na merong mataas na bias dito. Merong mataas na bias. Okay. Pero mataas yan. Ngayon, thermometer ba? Kahit hindi na siguro, hindi na ako mag-scanner. Magsukat na lang tayo ng actual. May iba naman tayo. Okay? Ngayon, nakabulb naman tayo May time daw yan na okay. Sabi ni Bossing, may time daw talaga na hindi ito talaga umubra. Ayun, alamin na lang natin dito kung saan side yung may problema. Hindi pwede. Bubugak-bugak yung ilaw. Mamaya tayo magsukat. Delikado. Gawin na lang natin ito is bunot-bunot na lang. Magbunot-bunot na lang tayo. Channel 1. Tingnan natin sa channel 1 kung dito. Saka na natin linisan to pag natapos natin i-troubleshoot. Okay. Magbaklas muna ako dito. Ayan, baklasin ko to. Supply ng channel 1. Okay, nakabaklas na yung channel 1 supply. Ayan, tinanggal natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Nasa channel 2 ang problema. Pupugak pa rin. Okay. Balik natin yung channel 1. Tapos bunutin natin yung channel 2 ulit. Okay, ngayon tinanggal ko na yung supply ng channel 2 naman. Okay. Tapos binalik natin yung channel 1. Tingnan natin kung ano ang mangyari. Okay, nag-normal siya. Ito nga, sa channel 2 ngayon nagpo-protect, sabi niya. Indikasyon na mataas yung bias dito, sigurado. Natin kung bababa yung protect. Matagal yung delay niya. Okay, bumaba siya. Ngayon, pa naman to? Fixed bias na naman to. Fixed bias na naman tayo dito. Sukatan natin ng bias itong channel 1. Okay. Channel 1. Palistad. Dito medyo mataas pala medyo mataas na sa magpo 0.4 na. Siguro dito mga nasa 0.6, 0.5 na to. Ito, pugak-pugak siya. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin yan. Tingnan natin kung ano yung trimmer nito. Kung kulay dilaw ba. Hindi, itim ang ginamit. Kulay itim. Ayun siya. Okay. Working na Ganda na ng switch niya Isang pindutan lang. Ngayon, ito na lang muna, baklasin ko. Baklasin ko to, tapos i-fix bias natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Bababa ba siya o hindi. Binaklas ko na yung board ng channel 2. Okay, makikita nyo, binrush ko na sa konti. Ngayon, yung trimmer na ginamit ay 332. Hindi siya dilaw, hindi siya typical na nire-repair natin ng kulay dilaw. Ito naman, kwan siya, yung itim. Ayan, 332 meaning 3.3. Ayan, focus ka. 3.3. Ngayon, kalasin natin to, tapos i-fix natin. Yung design nito is common lang sa mga CE series. Isa lang sila ng board. Okay? Tanggalin natin. Putulin ko na lang yan. Tapos salangan ko siguro ng try natin to 0.7. Basta balikan ko na lang kayo kapag nakasalangan ko na ng pang fix. Sinalangan ko muna ng 2.7. Ayan 2.7. 2.7K red, violet, red. Okay, tingnan nyo kung ano mangyari.
Yan, bumaba yung ilaw, oh. Di ba? Bumaba yung ilaw. Sira yung... Ala, sana ba yun? Ah, ito pala. Ito yung trimmer nyo. Yan, 332. Okay, 3.3. Ngayon, sukat tayo ng bias. Sana tumama tayo agad. Parang ngayon lang yata ako nakapag-fix ng CE12 na Tecno, ah. Balistad. Ito. Ba't dito parang may putol dito? Ah, kalang putol. Ayan, oh. Nasa 0.5. Mataas ng konti. Pero nawala yung ilaw, di ba? Kanina siguro mga nasa 0.6 na yun siguro. Nasa 0.5 siya. Yung stock, ito yung stock nyo. Hindi ko pa naman to nakakabit pa naman to, eh. Balistad, eh. Nasa 0.4 yung stock nito, eh. Ito lang. Okay, niliktad ko yung test prod. Ayan yung bias nyo. Nasa 0.4 yung bias dito sa may kabila. Dito nasa 0.5. Mataas. Ngayon, off natin. Palitan natin to. Baba natin mga 2.7. Siguro mga 2.4 siguro yan sa full yan. Okay, try natin ng 2.4. Siguro dalawang 1.2. Dalawang 1.2 equals 2.4. Try natin. Tanggal natin yung 2.7. Pinalit natin ay 2.4. Dalawang 1.2 magiging 2.4 yan. Okay, yan, oh. Siniris natin. Wala tayong saktong 2.4, eh. Ito yung tinanggal natin, ah. 2.7 ito. Ngayon, sukat ulit tayo. Ganun na naman yan, eh. Importante lang dito sa pagkakalibrate, huwag kayong mainip, di ba? Walang shortcut sa buhay, eh. Kailangan natin magdagdag bawas hanggang sa makuha natin yung gusto natin na bias. Eh, kung nagmamadali ka, wala, di ba? Okay, ngayon sukat tayo real dito. Oh, ayun, oh. Kuwang-kuwa siya, oh. Oh, ganda ng bias nito, oh. Nasa 0.3 siya. Nasa 0.3. Ayan, although pwede nyo pa ibaba yan. Gusto nyo ibaba yan, siguro salangan nyo ng mga 2.2 yan, pwede yan. Pero akin, okay na to. Goods na to. Hindi yan ganun kainit. Hindi rin siya ganun ka ngunguin dating na tunog niya. Ito yung stock, eh. Medyo mataas lang yung stock nga, konti. Medyo mataas. Okay, pwede na ilaban to. Ayan na yan, yan na yung lalagay ko dyan. Yan, oh, pinong-pino yung bulb natin, oh. Ngayon, balik natin to, sabay na natin ito. Hindi pwedeng i-fix natin to, ito hindi. Kasi susunod na rin yan. 'Di ba? Eh kung nasira nga yung bias nito, eh. Lalo pa kayong isa, 'di ba? Kumbaga nauna lang ito. Ngayon, balik natin to, tapos baklasin natin tong channel 1. Fix na rin natin siyempre. Bago tayo mag-audio test para dire-diretso tayo. Eh eto na. Na-i-fix ko na rin to. Ngayon, ito yung kanya, oh, dalawang trimmer. Okay, ayun siya, oh, dalawang trimmer. Ngayon, oh, naka-fix na. Binalik ko na itong channel 2, ah. Binalik ko na to. Kulang na lang dito is i-compressor natin mamaya. Binras ko naman to, pero compressor pa rin natin para mawala yung malikabok. Okay? Ganda na ng switch, oh. Isang pindutan na lang, ah. One click. Gana agad. Ang control na lang problema. Okay kaya yun. Ngayon, sukat muna ako. Okay, dito. Baliktad, eh. Ayan, ang ganda ng bias nyo. Channel 1, channel 2. Oh, okay. Working na to. Ngayon, balik natin sa may casing. Sabay audio testing tayo. Ibalik ko na yung dalawang board. Tornilyo na lang kulang nito. Tapos naglagay na ako ng speaker. Ayan, o, dalawang speaker, dalawang input. Naka-stereo yan. Ngayon, itong audio source natin, laptop. Kasi yung cellphone na ginagamit natin ngayon, ito yung pang music natin. Yung iPhone natin is nalobat. Nakay-observan, saglit lang, di ba? Isang pitik na lang ngayon, no? Isang pitik ko na lang ngayon, eh, kuha na agad, working na agad.
Take note ha, nagpalit tayo ng control. Bago yung control niyan. Bago yung control niya. Tayo natin. Medyo matagal lang yung delay talaga ng kwan. Ng CE series. Ngayon, naka-play yung music natin. Channel 1. Okay oh. Tapos ito yung channel 2. Yung sabi ni Bossing na nagpo-protect. Yung control, wala nang sabit ha. Ang linis ng tunog niya. Okay. Dalawa. Ayun oh. Solid. Ngayon, ito 20 natin, di ba? Ito 20 natin para masabing okay na talaga siya. Sana abot. Hindi mabot to. Okay, teka lang, ayusin natin. Okay, ayan, naka 20 na siya. Binuhay na rin natin ilaw natin dito. Ngayon, pasensya na guys, medyo malikabok pa siya. Mamaya na lang natin linisan yan pagkatapos natin vlog. Ayan, naka 20 na yan ha. Wala nang load yung bulb natin oh. Okay, antayin natin na mag-normal. Hindi matagal na yung delay niya. Okay, nag-normal na siya. Ngayon, okay. Suabe. Okay. Walang kainit-init na to. Kahit na ikuan mo to, thermal scanner mo, wala na yan. Pero yung una, sigurado umiinit yun. Okay. Malagabog na. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya tayo. Haba lang yung video natin. Sa mga kapwa natin na technician, yung video bago-baguhan pa lang, di ba? Sa may counter nyo yung Technomaster na CE12. Yun nga, kung sabi ni Bossing is nagpo-protect or baka umiinit yung channel 1 or channel 2. Yun lang, fixed bias lang katapat niyan. Ang kadalasan sira niyan ay itong trimmer. Kung hindi kayo kung ayaw nyo mag-fixed bias, pwede nyo palitan yung trimmer tapos calibrate kayo sa bias na gusto nyo. Okay, tapos isa pang problema dito sa may switch. Tulad yan, kung hirap i-start up siya, ito lang, yung switch lang yung palitan nyo. Or kung may pamalit kayo, mas sige, may palitan nyo. Ako kasi wala akong pamalit. Na yun naman laging discarding ginagawa ko kahit sa ibang mga video ko, di ba? Na hindi ko kinakaya yan. Pinapakita ko kung anong ginagawa ko. Inukuskus ko lang yun, linisan ko lang siya. Tapos yun na, binabalik ko lang. Makita nyo naman yung proseso na paggagawa ko, di ba? Tapos pinalitan natin yung control. Sir ng taga Kaingin. Kaingin. Kamatsili pala. Kamatsili, Caloocan. Okay na to. Working na ulit itong Technomaster mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Hindi, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin. So, hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share na video natin sa may Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.